Okay, Ate Jing. So ngayon, sa atin, tatalakayin natin yung spiritual kung gospel. Bakit nga ba natin kailangan talakayin yung spiritual kasi gospel? Oo, kailangan natin talakayin spiritual para ma-connect natin ito sa ating buhay pananampalataya. Mhm. Tama. Kasi iniisip ko nga, kung sakali si Jesus ay umakyat ng bundok at kasama si Pedro, Santiago at Juan, ngayon, paano ba ako makakasunod sa kanya? Kailangan ba umakyat ako ng bundok? Stroke ako. Hindi naman, di ba? Hindi naman lahat ng lugar dito may bundok. Yun na nga. Alam nga, pupunta pa tayo sa Mount Arayat. Isa pa, wala akong kilalang Pedro, Santiago at Juan. At kaya mo bang umakyat ng bundok? Yun na nga. Oo. Kaya nga sa atin, tingnan natin, bakit tinatalakay ng spiritual po ang ating mga gospels. Kasi po, kailangan natin talagang may connect sa ating pamumuhay. Kasi pag hindi po natin na-connect, parang nagbasa ka lang ng storya. So ngayon, dako tayo sa ating gospel. Ulitin namin, Mateo 9:36-38. Yun po yung inyong hanapin para masabayan po rin yung ating pagtatalakay. And then, kung sakali, i-prepare nyo i-post naman yung video, hanapin nyo sa Google, ayan, para makasunod po tayo. So, paliwanag natin, babasahin ko muna Ate Jing, then papaliwanag natin na noong panahon iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila ay nahahapis at nandulupaypay na waring mga tupang walang pastol. Ayan. So, yung gospel natin Jing, alam po ninyo, pag binasa mong gospel, ang kausap niyan, Tayo. yung bumabasa. Kaya naman napakahalaga nito, no? So ito, balikan natin. Ano ang mensahe sa atin ng Panginoon kaya dito? Ayan. Paliwanag mo nga. Ayan. Ano ang reflections mo dito sa mensahe ng gospel natin na ito. Okay. Alam po ninyo, talagdagan pa, ang Mateo po, ito po ang panimula natin. Meron tayong 4 na ebanghelista. Una si Mateo. Ang simbolo niyan ay tao o anghel. Ayan. Kasi bakit? Bakit? Yan po ang panimula ng tao sa paggampan ng kabutihan dahil ang anghel at tao parehas pong may isip at puso. So ngayon tayo, kung magsisimula tayong maging alagad, ang gagamitin isip at puso. At ngayon ikalawa, sa atin po si Lucas o sa simbahan natin ay si Marcos yan. Si Lucas, siya po yung simbolo niyan ay guya o baka. Bakit? Alam niyo, ang mga baka po ay meron pong 4 na sections yata sa kanilang sikmura. At ang ginagawa lang nila ay talagang ngumuya ng ngumuya. Ngayon, pag hindi nila nagustuhan yung kanilang inuya, halimbawa, di tinanggap na kanilang unang division ng kanilang sikmura o first section, iniluluwa po niya yun. So, ibig na sabihin, kung hanggang sa ikatlo ay hindi pa rin tanggap, iluluwa pa rin niya at muli niyang ngumuyain. So, ito po ang simbolo ng paglilimi. So, nguya ka na nguya, parang ginigrind mo sa utak mo, sa isipan mo, hanggang sa maging pino sa'yo. O halimbawa, sa paggawa ng kabutihan, hindi ka basta gagawa kung hindi mo na unawaan yung kabutihan gagawin mo. Kung gagawa ng kabutihan at makasasakit ka, itutuloy mo ba yan? Siyempre, hindi naman. So, sa atin, ng Diyos dyan. Masasaktan mo pa ang kapwa mo. Huwag mo na lang gawin. Ikatlo, yung ating pong simbolo ng ating pangatlo na si Marcos ay Leon. Bakit? Una, yung ating isip at puso, Mateo, mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. And then after nun, pangalawa si Lucas, lilimiin natin mabuti. At patapos mo limiin, katulad po ng sinasabi namin ni Ate Jing, hindi po lahat ng sasabihin namin ay basta-basta nyo lang paniniwalaan. Pag-isipan nyo rin po kung tama nga ba. Kami naman po, bilang member ng Santo Niño Bible Study, ay naniniwala tayo. Hindi lang tayo ang tama at handa rin tayong matuto sa kanila. Mga personal reflections naman din. Yes. And according to Father Jens, as long as hindi natin i-claim na tayo ay yung tunay na paliwanag ng author, yung author po ang Diyos. So sa atin, pwede natin i-claim na tayo po ay reflections lang. And sa ating reflections, papasok ang ICGCs. Meaning, ang ICGCs, ito yung pagkuha ng spiritual na pagtanggap mo. Kaya lang, wag mo i-claim na ikaw ang tama. Ang claim natin, maaari lang natin kuhanan ng ating pong guidance, yung pong binabanggit namin. Nakukuha po. So ngayon, balik natin. Si Marcos, ang simbolo niyan ay leon. Bakit? So matapos natin magmula sa Mateo, isip at puso, papasok tayo kay Lucas, baka, nguya na nguya. So kailangang limihin. At ngayon, pag napatunayan natin tama, yung pong ating napaglimihan, hindi pa nagkakaroon tayong tapang? Oo.
Kaya Kaya naman Leon. Leon. Oo. See? Ngayon sa Leon kasi bakit? Hindi ka makikipag-away o debate, Ate Jing. Hindi yun pakikipag-debate naman. Hindi. Pero yung pakikipaglaban, kailangan maging matapang ka rin sa pananampalataya mo, di ba? So kumbaga parang ganito. Kung ako ay Katoliko at ang obligasyon ng Katoliko ay magsimba, dapat patapang tayo nagsisimba Oo. lagi. Hindi ito yung makikipag-debate ka sa stage o kaya sa Hindi ibang... Ayan. Kumukulog, ano? Hindi kumulog lang, takot ka na magsimba kasi mababasa ka. Yun. So napakaganda lang. At yung panghuli natin, yung pakipaliwanag nga po, si Juan. Oo. Di ba si Juan, ang simbolo naman ay agila. Pag sinabi natin agila, ano naiisip natin? Di ba? Mataas ang lipad. Yes. Malawak yung nakikita niya. Yes. So, ibig sabihin, malawak ang pangunawa. Yes. And sigurado pagka ganun, yung kanyang mga karanasan, ng experiences, medyo Malawak na marami. rin yun. Oo. Malawak ang natatanaw. So, ulitin natin ha. Mateo, ang simbolo ay tao o anghel. Ikalawa si Lucas, sa simbahan po, si Marcos yun. Pero sa atin po, binabanggit Ano daw yun? Interchangeable naman yun. Ah, Pwedeng okay. mauna si Lucas, pwedeng mauna si Marcos. Okay. Salamat. Wala namang sequence talaga. Salamat, hindi ko alam Kaya yan. depende na rin yun sa pangunawa mo. Yes, kung Pero paano pwede mo siya. kasing, di ba yung sa Mateo nga, nakaunawa tayo. Yung dahil na rin sa mga nakikita natin sa kapaligiran. Di ba ganun? Mhm. Ngayon, dun sa nakita mong, natanggap mong information, pinakipaglaban mo kaagad. Halimbawa, natuto ka ng salita ng Diyos. Maalala ko yun. Di ba? Natuto ka ng salita Yes. ng Diyos. Ngayon, naging excited ka kaagad. Mhm. Lumabas ka, nangaral ka. Kaso ang problema, yung nakausap mo, hindi pumayag sa sinasabi mo. Hindi. Nakipag-debate sa'yo. Oo. Paano yun? Hindi mo muna nilimit ng husto, di ba? Talagang bumanat ka kaagad. Hindi ka nag-prepare, hindi mo pinaglimian. O po pwedeng mauwi sa pagtatalo pag ganyan. And of course, pagka tayo po nakipag-debate, hindi gusto ng Diyos yan. Oo naman. Pag-aksaya ng panahon. Dahil ang Diyos po, ayaw niya na merong taong nagkakasamaan ng loob. Kasi nalulungkot siya pagka may taong nagkakagalit. Okay. So ngayon, mula doon, tumapang ka mula sa umpisa, anghel o isip at puso, sumunod, naglihimi ka, kung minsan nga, sabi mo, interchangeable yun, pwedeng maunay tapang. So yun doon nagkakaroon ng problema eh. Pag tumapang ka agad, gusto mo debate, gusto mo mang-away eh. Pag na-realize mo naman na, ay, nagkamali ako doon, di ba? Yes. Magdadahan-dahan ka na. At Yes. sasabihin mo, kailangan paglinian ko muna yung mga actions ko. And sa palagay ko, hindi masama kung sakaling magawa natin yun. And through those experiences kasi, doon tayo magkakaroon ng kalaliman at kalawakan din. So kaya pumapasok sino? Si Juan. Okay, so ngayon, tandaan po natin, sana po may natutunan kayo mula sa apat na ibang lista binabanggit natin. At ito po ay katuruan po galing po sa Santo Niño Bible Study Group. Na kami po ay kaanib ni Ate Jing. So ngayon, balik tayo muli, number. Mateo 9 po ito. So, yung ating ibang lista ay Mateo. Kumbaga ito ay pagmumulat lang sa atin. Ipinakikita sa atin kung ano ang pwede nating kahinatnan. So, yung binasa natin, sabi natin dito, si Jesus nakita napakaraming tao. So, tignan natin ito. Alam po ninyo sa ating Bible study, paborito kong tanong Ate Jing eh. Yung tanong ba? Ito na ha. Si Jesus ba laman ng puso natin? Ang sagot natin, Amen. Oo daw. Kaya lang ang tanong, buhay ba? Yun lang. Yun lang, Sana laging buhay. Kaya naman ito, yung gospel natin, binanggit natin kanina, ang kausap niya ay yung bumabasa. So ngayon, sa panahon iyon, kahit na kung kailan pa yan, ang pinag-uusapan, sa panahon ni Jesus yun eh. Mm-hmm. Sa panahon niya nakita niya na napakaraming tao. So ngayon, bigyan natin ng spiritual. Ito, paalala, bibigyan natin ng spiritual na pagninilay. At ngayon, kung sa inyo po ay naunawaan nyo, tanggapin po ninyo. Kung hindi, nasa sa inyo po yan. Ito po ay, again, personal reflections na mayroon pong kaakibat ng sana nga lagi tayong nilulukuban ng Holy Spirit. Amen. So, sinabi napakaraming tao. So sa atin, sa Bible study natin sa Santo Niño, ang tao po ay kinukonsider natin na Trabaho. yes, at bakit yan? Trabaho to para sa Diyos, ha? Amen. And kung literal naman, hindi naman po nagtatrabaho ang aso. Diba? O teka lang, aalis muna ako, yung mga amo ko dito sa bahay, iwanan ko muna. Kasi Kailangan magsisimba muna siya. magsisimba muna ako, Hindi pwede ganoon. So sinasabi dito, si Jesus po ang nakakita
Ngayon, kung tinanong natin kanina kay Ate Jean, si Jesus ba laman ng puso natin? Ang sabi niya ay oo. So ngayon, pwede mo sabihin na sa panahon ngayon, sa gospel noon na panahon ni Jesus ngayon, panahon ngayon, maaari mong masabi na baka, sana nga, si Jesus sa puso mo ay buhay. At kung buhay siya dito, marami tayong nakikitang trabaho. At nahabag siya sa kanila sapagkat sila ay nahahabag sa tandulupaypay daw na waring tupang walang pastol. So ganito, sa naaalala ko, ako po ay, again, member ako ng choir. So nag-celebrate kami itong June lang. No? Happy anniversary. Thank you po, Adelphos sa Adelphos Choir. Happy 30th anniversary. So ngayon, ako naman, hindi ko po sinasabi na lahat ng members ng Adelphos Choir ay katulad ng naging experience ko. So ang sa akin, kumbaga, matagal akong member ng choir, pero may ugali pa rin ako hindi maganda. Actually, hanggang Natural ngayon lang naman, naman din yun, di ba? Wala namang perfect. walang perfect. Pero kumbaga sa atin, maunawaan po natin. Bilang lingkod tayo ng simbahan, dapat sa atin muna makikita. Again, yung ating tinalakay sa ating pong previous na talakayan with Ate Jing, ang sinasabi natin dito, dapat kung tayo po sa pagtanggap ng tinapay, Eucharistia, sa pakikiisa natin kay Kristo, kahit na makamarami kang tanggap ng ostya, kung hindi mo naunawaan yung trabaho mo, taliwas po yun. So this time, sinasabi natin, dapat masalamin sa atin sino? Si Jesus. Amen. Bilang tayo po ay Kristiyano, dapat ang ating pong pamumuhay ay katulad ng kay Kristo. Kay Kristo. Okay. So yun yung pinapaliwanag natin. And this time, mula sa 36 ng Mateo 9, doon yung tipong, si Jesus nga may naman ang puso mo. Ngayon, kung si Jesus ang naman ang puso mo, nakikita mo, naaawa ka sa mga tao na lulupaypay sa kanilang mga spiritual na pangangailangan. Kuya Fred, Yes. nakakaramdam ka ba ng pagkahapis? Yes. At Of course. kailan nangyayari naman yun? Kapag bakit ka nahahapis? Kasi dito sinasabi, sapagkat sila ay nahahapis at nandulupaypay. Yes. Kailan nangyayari na nahahapis ka? Alam po ninyo, ito po ay karagdagan naman, galing din sa ating kapatid na si Brother Ryan. Sabi niya, physically, hindi mo makikita sila ay nanlulupaypay sa pananampalataya. Bakit? Ano ba yung nandulupaypay? Ano ba itsura ng Hindi naman ganoon. Pero kumbaga, makikita mo, yung mata ng taong masaya, hindi mo kayang itago yan. O sa nakikita mo na meron palang May pangangailangan. kulang. Kasi bakit? Maaari may kapitbahay tayo, yung kapitbahay natin, palasimba naman. At umattend ng maraming mga, ba yung tawag dito, gatherings ng simbahan o mga rituals at saka mga pista ng simbahan. Pero magugulat ka pagdating sa bahay, maririnig mo sa yung maingay ang bibig at nagbubulo sa kanyang mga kasama sa bahay. Palagay niyo po kaya, palasimba siya, pala-attend po ng mga event ng simbahan, tama bang dinadalisay siya ng Holy Spirit o hindi? Siguro, malamang hindi. O maliwanag yun. Kasi kung magagalitin, hindi naisasabuhay ang natutunan sa kanyang pinanggalingan. Di ba? Kung galing nga sa simbahan, nakinig ng homily. Pero pag uwi, sabi mo nga, nagbubunga nga ba? Di ba? So yun yung masasabi. Pag nanlulupaypay po ang ating mga kaluluwa, ibig sabihin, meron tayong sakit. So ito hindi physically makikita pero napakaganda nito. Spiritually, may sakit po tayo. Paano natin explain yan? Mamaya nasa gospel natin sa dulo, Kagandahan na nabigyan natin ng kaunting introduction yan. So mamaya tatalakayin natin. So paano tayo nalulungkot? Bakit? Alam po ninyo bakit tayo nalulungkot? Kasi tayo rin naman galing doon. Oo naman. Napagdaanan natin yan. At alam natin sa sarili natin bakit tayo nalulupaypay dati. May kulang sa atin. Ito nga, bakit tayo nasa ganitong kampanya nagpapaliwanag. Ito yung kulang, yung pong kaunawang spiritual. Alam po ninyo, kung tayo po hindi magkakaroon ng kaunawaan sa Biblia, ang mangyayari sa atin, habang panahon na lang tayo pinagagaling ng Diyos. But this time, sana naman nga, taglayin natin si Jesus sa ating mga puso at tayo naman yung magpagaling ng iba. Kasi nakakalupaypay, alam mo kung parang ang dami mong katanungan, pero Yes. hindi mo mahanapan ng kasagutan. Diba? Nakakalupaypay din naman. Yes. Nakaka-drain. And ito yung napansin ko, yung pagod, alam po ninyo yung pagod ng katawan.
madali yan restore yung lakas dyan. Pero pag spiritually drained ka, ay, it could take months. Di ba? Na talaga naman, Diyos ko, ano ba yan? Ako na lang ng ako. Di ba? Pero talagang napapagdaanan nyo. Kasi kahit yung mga saints, meron silang tinatawag na dark nights of the soul. Yes. You know, talagang yung dumarating yung yung lowest Lowest. moments nila. Oo. So, yun nga, so balikan natin yung gospel natin. Bakit tayo bakit tayo nalulungkot at nalulupay-pay? Kasi alam natin din naman, kung Jesus ang puso mo, ibig sabihin, may kabutihan, tunay ka, natagday na gusto mong ilabas sa iyo. Nalulungkot ka dahil bakit? Ay, ganyan din ako dati. Ano ang kulang sa kanila? Spiritual na aspeto para sa ating mga gospels. At gusto natin, yung ating natututunan ay ma-share din natin sa ating kapwa Katoliko. And kung meron makakakinig na ibang sekta sa atin at mabubuksan, welcome po kayo. So for positive din pala yung pagkadama mo ng pagkahapis. Kasi di ba from there, doon ka makakapag-isip na ay, ang dami ko palang dapat gampanin para sa Diyos. Yes. Tama. Dahil ang dami ng tao, ang daming trabaho. Ayan, dugtungan natin. Sa number 1 ito, sa number 36 po ng Mateo 9. Tignan ninyo, ano ba yung sunod na gagampanin? Diba? Waring mga tupang walang pastol. Ngayon, ito na ang hamon ng gospel natin. Una pa lang, mabigat na. Kung tinatawag na tayo para maging pastol, ganun Una ba pa yun? lang. Yes, talaga. Yun ang totoo nan. Una pa lang na talata, mabigat na to. Kaya lang, ito naman yan. Kung yung intention naman natin ay tunay talagang Jesus ang kabutihan gusto nating nailabas, di ba? Iindahin mo ba yung pagod yan? Siyempre hindi. Kasi bakit? Nakita mo, ikaw may kapasidad na maging pastol lang yung kapwa. Kung alam mo gano'n yun, di ba? Anong gagawin natin? Kaya naman, dadakot tayo sa ikalawa, yung number 37 ng ating Mateo 9. Atin yun, pakibasa mo na nga po. Nang magkagayon ay sinabi niya sa kanyang mga alagad. So tayo yun, di ba? Ngayon, Yes. Marami na ang aaningin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Yes. Parang pagpaparinig, Yun na nga Minsan parang gusto mong binibinihan. Mukhang tayo kasi ang kinakausap na, oy, konti ang manggagawa. Baka naman pwedeng... Hoy, wala kang ginagawa. Alika dito. Ikaw naman. Gumawa ka na. Ngayon, tignan po rin yung sabi natin kanina, ang kausap ng gospel natin, pag binasa natin, tayo. At lahat po ng character sa gospel ay maaaring mahulog sa isang tao lang. Tayo po yun ang bumabasa. Kaya naman tingnan ninyo, sabi dito, na magkagayon ay sinabi niya sa kanyang mga alagad. Sino may sabi? Si Jesus. At ngayon, kung sinasabi, again, yung gospel, ang mga characters dyan, nahulog sa isang tao. Tingnan natin, kung Jesus na dala ko muna, kung dala ko si Jesus sa aking puso, yung kabutihan na to, sinasabi niya, magpakaalagad ka. Sa gospel yan. At yun, matapos ka magpakaalagad, ano ba ang aanihin natin? Alam po ninyo ang alagad, sabi natin sa previous nating talakay, ay yung pong alagad merong Panginoon. Sentro ng ating buhay ang Panginoon. Ang alagad, merong Panginoon. Yan yung tao, So ngayon na sinasabi natin dito, kung magpapakaalagad ka, ang sentro ng buhay mo dapat ay ang Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Kaya nga sabi natin, di ba? Kung ang mula umaga, hawak mo ay cellphone, sa gitna ng klase cellphone, tanghalian cellphone, at hanggang sa matapos ang klase buong maghapon, cellphone pa rin. Umikot ang mundo mo saan? Sa cellphone. Sino ang Panginoon? Cellphone. Pero dapat sino? Si Jesus. Amen. Yan, dinagdag lang natin yan. Yung mga kids natin, tandaan ninyo pag puro cellphone ang hawak ninyo, ang Panginoon nyo yung cellphone. Kaya dapat, ang Panginoon natin talaga dapat si Jesus lang. Kuya Fred, tingnan mo sabi, marami na ang aanihin. Ano kaya ibig pakahulugan ng yung maraming ani o maraming aanihin? Ito, balikan natin yung ating pong gospel. Ang gospel natin, pag sinabing aani, ang inaani po dyan ay mga trigo. So previously, again, sa ating po naging talakay, di ba ang trigo, ginagawang tinapay. At napakahalaga ng tinapay sa kanila ng panahon na iyon. And tingnan natin ito. Ito ba yung aral ng kabutihan na sinasabi? Amen. Amen. O di, Amen. Mga gawang kabutihan. Yes. Napakaraming opportunities para gumawa ng kabutihan pa lang. Yes. Kaya lang itong ang problema, marami kang alam, pero ayaw mong gumawa. So ibig sabihin, kung marami kang alam, kahit napakatalino mo sa ating
spiritual na pagtanggap ng ating Biblia kung wala kang ginagawa? Wala din. Napakabait ng talaga ng Diyos, ano? Yes. Dahil sa araw-araw, binibigyan niya tayo ng maraming opportunities. Kumbaga sa araw-araw, sa kapaligiran natin, Yes. pagising mo pa lang, sa family mo pa lang, ang dami Mhm. pwedeng gawin kabutihan. And much more pa sa labas. Yes. Pero ang Eh, tanong nga, a-action ka ba? Sana. Ano ang gagawin mo? Ngayon, paano ba natin may papaliwanag yung pag-ani? Alam po ninyo ang pag-ani, ibig sabihin, sa English nga ay pag-harvest niyan. So ngayon, kung yung aral ay nandyan lang, hindi mo ginamit, Hindi mo na ipasa. naani ba natin yan? Wala. Hindi. So walang napunta sa atin, ma-harvest. walang na-harvest. Kaya naman tignan ninyo, kahit maalam ka, kahit na marami ka talagang taglay na aral, pero kung hindi mo naman na-i-apply, hindi po yun pag-ani. At nakakalungkot ito, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, para patunayan nating mahal natin siya, kailangan tayong sumunod sa kanyang mga utos. At sa pagsunod natin sa kanyang mga utos, meron siyang ipapadala sa atin na katulong natin. Alin yan natin? Ang Holy Spirit. Amen. Tignan ninyo sa Gospel, sabi dito sa 2 talata, ay marami ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Ngayon, balikan natin, sabi natin kanina, kung pastol ang pinag-uusapan, di ba? Walang pastol kasi yung mga taong ito sinabi napakarami, no? Sino ngayon ang ibig magpastol? Sino ang ibig magpakalagad? Ikaw siguro. Sana. sana. At alam po ninyo, ito yung karagdagan nating aral. Kung halimbawa, gusto mo humaba ang buhay mo, hangarin mo maging ikaw ay pastol. Bibigyan ka ng Diyos na mas mahabang buhay. Totoo yan. O, naman kasi konti na nga lang yung manggagawa, kukuha pa ba siya Amen. dun sa gumagampan, di ba? Ayun, yun na nga yung gospel natin. At kaya kung tayo dadagdag sa manggagawa, alam po ninyo, sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, sa kanyang mga utos, alam po ninyo, nagpapadala si Jesus, siya mismo yung nagdadasal para tayo po ay dalisayin ng Holy Spirit. Or yung parakleto. Parakleto. O yan, yung Holy Spirit, nabanggit natin ng parakleto, So, paliwanag kaya natin yung gustong bang ipaliwanag? Sige, ikaw na magpaliwanag ng parakleto. Okay. Kasi sa ibang gospels, mga aaliw, di ba? Mga aliw, parakleto, same lang yun. Alam po ninyo yung clown na yung, ayan, wala kasi ito. Yung clown na gano'n yung hat niya, Oo. yun ang parakleto. So, hindi yung clown na may wig lang, wala akong wig eh. So, yung gano'n yun na mayroong bilog sa dulo, yun po ang parakleto. Tagapag-aliw yun. Either magja-juggle siya ng bato, ng kutsilyo, ng bola, o parang kapag kaliwla, magpapatawa, yun po siya. At kaya, bakit natin itinuturing, o sinabi ni Jesus mismo, na tagapag-aliw o parakleto ang ating Holy Spirit. Sabi natin ng Holy Spirit sa ating spiritual na paliwanag, dadaanan natin to, habang po kayo mag-alala, yung 10 antas ng tao tungo sa kabutihan at kabanalan. Pag-aaralan din natin yan, mababanggit natin yan sa inyo. So ngayon, this time, yung pong number 5 kasi, yan ang Holy Spirit. Ano yung taga-aliw? Bakit nag-aaliw sa atin? Sa Pentecostes, yun ang pagkabana ng Holy Spirit, di ba? Number 5 yun. Number 5. So bakit nag-aaliw? Alam po ninyo sa ating spiritual na pagtanggap ng Santo Niño Bible Study Group ay yan po ang ganap na unawa. Bakit? Kailangan mong ganapin yung isang bagay para maunawaan mo. So kagaya po ni Jesus yan, siya ang naggagawad sa atin ng Holy Spirit. Paano? Gawin mo yung sinasabi niya. Doon mo lang magaganap na mauunawaan yung kanyang ibig sabihin. Kaya nga So, ibig sabihin kasi dito, tinatawag tayo para maging manggagawa. Yes. Para makatulong din tayo, makapagligtas ng iba. Amen. After natin maligtas ang ating sarili, yun ba yun yung number 5? Yun. Number Pentecostes. Pentecostes. Yes. 5. 5 yun. At tignan natin ito. Kung sinasabi, yung manggagawa. Di habang gumagawa ka, yung Diyos ngayon si Jesus nagpapadala sa atin ng Holy Spirit. Kasi bakit? Ikaw yung magiging pastol at mauunawaan mo unti-unti ano ba yung tamang paraan para hindi na sila nandulupay-pay. Yeah? Yeah, magkakaroon na tayo ng tagatulong. Tagatulong, tagapag-aliw. Bakit? Ting makita ka, halimbawa ganito, merong kinabisitang tao. Tapos unti-unti sabi mo, Lord, may aral ako. Ako'y naniniwala na ako'y pastol. Kailangan itong masamang ugali na to dahil visit siya, aakayin ko yan o mimisyonin ko siya. Sabi mo. So ngayon, unti-unti, kinaibigan mo siya. Tapos ngayon, eventually, naging magkaibigan kayong dalawa. And then ngayon,
Matapos yun, naturuan mo siya ng mga salita ng Diyos, naging mabuting tao. Ngayon, paglabas mo sa ibang lugar, nakakita ka, same ng ugali ng kiniibigan mo sa mga ugali nito. Di ba matutuwa ka na? Uy, Madali na lang sa'yo yun. parang si ano lang yan. Di ba? O. Kaya nga naaliw ka na. Kaya nga yung magkukulang sa inyong harapan, ay matutuwa ka na, uy, sabi nga ni Brother Ryan, ito, opportunity para patunayan ko sa Diyos na may relasyon kami dalawa. Okay, so ngayon, Na-practice mo na yung pangunawa mo niyan. Pangunawa. Na-stretch na. ganap na unawa. Kaya nga, ang dami natin tanong sa mga pare, ano? Mm. Father, paano po ba ganito? Ang sabi ni Father, nako, bata ka. So, tuloy natin. Sige. So, yung sinasabi natin kanina, yung mga anihin, mga trigo, mga aral yan. Kaya lang, kung hindi mo maisasabuhay yung aral na natutunan mo, hindi mo siya naaani. Mhm. At ngayon, kung walang manggagawa, gusto mong mapabilang bilang manggagawa. Bakit? Gusto mo rin makapag-ani ka ng trigo at kabutihan. Okay? So, yun yung ating talata 37. Tatakot tayo sa talata 38. Pakibasa natin. Idalangin ninyo sa Panginoon ang ani na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang ani. Ayan, na-advance natin ng konti. Ayan. Yung manggagawa po, sabi natin kanina, tayo yun, yung magiging pastor. Kasi bakit? Pagka nagpastol ka, yung bang pinapastulan mo, tuturuan mo ng mali. Siyempre hindi. Kaya nga dapat ikaw muna ang mamold, di ba? Ikaw Yes. muna yung gumaling sa mga spiritual na sakit bago ka makapag... Mamaya tatalakayin natin sa ikalawang yugto ng ating gospel. Kaya nga tignan natin ito sa pagdadalangin natin o yung pagdadasal. Ito'y dalangin ipaliwanag natin. Ang dalangin po ay hango sa salitang dala sa hangin. Ngayon, ito, pasanin po ninyo, pagka po tayo'y nagdarasal, pagka puro tungkol sa ating kahilingan, karaniwan yan, kung wala ka naman pa masyadong kalaliman sa aral, ipinagkakaloob sa'yo. Pero pag lumalalim ka na, pag pansariling kahilingan, kadalasan hindi na binibigay. Mhm. Kasi bakit? Alam ng Diyos ang tunay mong pangangailangan, kaya ang ibibigay sa'yo, yung mismo eksakto para sa'yo, hindi yung gusto mo. So, ito yung differentiation sa wants tsaka ng need. Mhm. Ano? So, paano nga ba yung wants? Sa wants, kahit hindi mo kailangan, dahil gusto mo lang, Mhm. idadasal mo. Eh, pag needs, Halimbawa, ito, lalo na, kung may alam ka na sa aral ng Diyos, kailangan, Lord, sana mas lalo mong biyayaan ng kaalaman. Biyayaan mo ko ng karunungan pa para sa ganun. Hindi tayo makapandigaman ng mga kapwa Katoliko natin. Sigurado yan. Hindi pagkakaloob ng ating Panginoon sa Kristo. So, yung sinasabi natin. O ngayon, yung dalangin, ulitin natin, dala sa hangin. Pagka ang dasal mo ay puro mga trabaho para sa Diyos, ay ito po masasabi natin na perfect na dasal at dalangin. Pero, pag ang dasal mo ay puro pansarili, yan yung wala kang ginagawa para sa kapwa, nagiging pusal. eh di parang pwede na natin sabihin na yung panalangin natin, Lord, ako na lang yung gawin mong manggagawa. Ayan. Kasi di ba naghahanap siya ng manggagawa Ayan. at kukunti nga lang. Amen. Napakaganda dyan kasi mula dyan, kung hinihiling mo ikaw ay magiging manggagawa niya, sigurado, Mhm. bibigyan ka niya ng pagkakataon at yung pagiging isang manggagawa ay pagkakaloob sa'yo. At sana nga, lagi tayo nasa tamang landas sa paghingi natin na yan ay tumbasan natin ang paggawa ng kabutihan, walang hinihintay na kapalit. Kaya nga ito, balikan natin yung gospel natin. So, sa ating tatlong talata, sinasabi lang, ipinakita sa atin ng gospel, Mhm. maraming gampanin para sa kanya. Napakarami. Napakarami. Ngayon, sa maraming gampanin na yan, yung hamon bilang maging pastor ka, kaya mo ba? Hinahamon ka niya. Hinahamon tayo ng Panginoong Jesucristo. Kaya lang, di ba, ang gusto natin kung maging tunay na mabuti, tanggapin natin yung hamon. Actually, kasama yung sa panalangin ko na, Lord, bigyan mo nga ako ng mga gawain na magiging kasiyasiya para sa iyo. Amen. Diba? At sana tulungan nyo rin ako na magampanan nyo. Yes. Siyempre dahil, di ba, may aral naman tayo na pag tuwing magsisimba tayo, dapat meron tayong inaalay na kabutihan sa Diyos. Yes, nabanggit natin. Nakarangga, talakay natin, na kumbaga, pagpunta pala sa simbahan, kung wala ka naman din panghulog, ang ialay mo talagang kailangan ng Diyos ay kabutihan na gawa natin sa loob ng isang linggo. Aba, dumaan ng 6 days, wala ka pa nagawa kahit isa naman. Kaya nga minsan, di ba, pag kami buhuli sa atin, na may visit sa atin, normal lang na naiinis tayo. Pero pag napagpasensyahan pala natin, pagkain pala ng kaluluwa yung Yes.
Hindi naman kasi natin kailangan magpalakihan ng nagagawang kabutihan. Ang kailangan lang, yung ginawa mong kabutihan kahit maliit. O sige, Tunay. kabutihan maliit. Santo Niño ang tawag natin dyan sa ating grupo. Ano? So, tunay, kaya nga santo, ano, tunay. Niño, maliit. O maliit, ninyo. Santo Niño, Santo, banal. banal. Maliit na Kabuti. kabutihan, tunay. Yun yung banal kasi eh. So sa atin natin, Jig, magbigay nga po kayo ng halimbawa ng maliit na kabutihan. Pagka nag-good morning ka sa kapitbahay mo. Amen. Kaya lang baka magalit, ano? Bakit? Kasi good morning ka, hapon na. Ayun lang. Yun ang huwag natin kakalimutan. Mag-good morning tayo pag umaga lang. Pag sa gabi, magkakahit sa yun. O sa hapon. Luko-luko yata itong si Fred na bakit pinabati ang good morning ng gabi na. Maraming maliliit na kabutihan, Yes. di ba, naglalakad ka lang, merong basag na bote dyan. Mhm. Ano ba naman yung kuhanin natin at itabi natin? Ano yung kabutihang magagawa nun? Di ba maiiwas mo sila sa, Kapahamakan. ganun. Mhm. Ang tanong ko, Ate Jing, yun ba mahirap? Madali lang naman. May bayad? Wala. Wala. Kaya nga ang sabi natin kanina, maliit na kabutihan. Kasi hindi Pero naman mahirap. bagamat maliit, sana naman tunay nga. Hindi yung hihintay may magdadaan sa harap na ganyan, teka na, hintayin mo, pupulutin ko yung basag na bote dito. Hindi gano'n. At saka hindi naman natin kilala kung sino dadaan, di ba? Yes. Hindi yung mamimili ka dahil kaibigan mo, Yes. Yes. ayaw mo mapahamak. Ito, para sa lahat naman. Supposedly, pag gumawa tayo ng kabutihan, kahit na may nakatingin o wala, gawin natin. Kasi po, ang Diyos, lagi nakatingin. Alam mo, may nakakatawang experience eh. Medyo bago-bago pa lang ako sa aralan. Mhm, mhm. Ngayon, narinig ko kaagad yung storya na yan na isang paraan ng magawa ng maliit na kabutihan, yung pupulot ka ng mga basag na bote. Mhm, Ngayon, ang nakita ko, bote ng alak. mhm. Bote ng alak, nandun lang sa kalye. Hindi ko kinuha, hindi ko pinulot. Basag ba? Kasi hindi basag. Ayun. Pero nasa gitna, di ba? Ngayon, nung naglalakad na akong ganyan, naalala kong ganun, parang gusto ko siyang balikan. Sabi ko, ay, bumagsak ako, nag-fail ako kasi dapat may ginawa akong kabutihan, itinabi ko yun. Kaya lang, ang katwiran ko, di ba? Hindi kasi basag. Ang turo, basag na bote, hindi siya basag. May laman pang ang anak. Parang gusto yata bumaba ng ating Panginoon sa Kristo sa langit. Tutukan si Ate Okay Jing na nga. po. Oo naman. So, ito yun. Dugtungan natin. Alam niyo nakakonsensya kasi ibig sabihin natin, may aral ka. Sa ating Bible study, lagi natin sinasabi na maliit na kabutihan, walang bayad. Ito, magtabi ka ng bubog, magtabi ka ng bote, ng kalat, ng basura, bla bla bla. Good morning. Tapos tuon lang, bumabagsak tayo. Kasi po, tignan ninyo, ang ating mga ugali, lagi yan, ang paggawa ng kabutihan, malaki agad eh. Kaya nga sa atin, ninyo-ninyo lang ang kabutihan. Maliliit lang, pero sana banal at tunay. Ano? Pagka yung malaki na, yun na yung Jesus na adult, no? Hanggang Nazareno. Yung Nazareno, Diyos ko, kulay itim. Hindi po nasunog si Nazareno. Bakit kulay itim siya? Buong katawan niya, puro pasa. Kaya naging kulay itim. May pasan pang cross. Kaya nga sa atin, wag nating hangarin yung kabutihang Nazareno. Sa atin, ninyo-ninyo lang. Kasi bakit? Yung ninyo-ninyo nga lang, bumabagsak pa tayo eh. Yun pa kayang malalaki. O pag nanalo ko sa loto, dapat ang magiging ano ko, yung kalahati ng aking napatalunan, isi-share ko sa taong bayan. Sa simbahan, magbibigay ako. Ngayon, kinabukasan, pwede ba natin ulitin? Of course, pwede pa. Yung half uli nung napanalunan mo, isi-share mo ulit. Ang tanong, mauubos ba yung pera? Nauubos. O hanggang sa maubos ka na, tapos sasabihin mo, Diyos ko, nung naubos na, bakit mo ako kinaganito? Di ba? So, ang sa atin, yung bang maging sustainable yung lahat ng ating mga kabutihang ginagawa. I-sustain natin siya hanggang sa tayo po magsimula sa maliit, o di pagka sa'yo, dati-dati, pag gising mo, pag good morning mo, yung katabi mo sa kama, o di sa susunod, yung kasunod pa, kailangan batiin? Hindi pa. Pero pag nagtagal ka na, isang taon ka na, yung susunod na makikita mo, ng mata mo, sa umaga, o di batiin mo ng good morning, nakadalawa ka na. Tsaka karaniwan din nangyayari pala, yung nawawalan tayo ng pasensya kapag nakapila tayo. Ayan. Halimbawa sa cashier, ganyan. Oo. Di ba parang inip na tayo makabayad? Siguro na natatawa ka. Hindi natatawa kasi alam ninyo, PWD po ako eh. Oo. So ngayon nangyayari yung nakapila ako sa mga tawag ito, sa mga market, no? Sa mga supermarket natin, sa mga
Pure Gold, ayan, Pure Gold. Shout out sa inyo. Baka gusto yung sponsoran kami. So, joke lang. Mangyayari yung sa priority lane, ang daming mga normal. Singit pa nga eh. Normal sila nakapila na. Kumbaga, sabi ko nga ako sa privilege na lang sa pagiging ganitong PWD. Sige, inyo na yung privileges na to. Ibalik nyo na lang sa akin yung normal na katawan ko. Palit na lang tayo. Yun na lang yung binibigay sa amin. Di ba? Tapos aagawin nyo pa. Oo, yung may sisingit sa'yo sa harapan, ganyan. Kaya lang bilang bilang alam naman natin na may aral tayo, ano pa naman yung konting pasyensya na lang din. Pwede naman magbilang ka nga lang ng 1 to 10 eh. Ikaw Oo, na yung kasunod. Si Brother Ryan yan eh. Kaya sa makipag-away ka pa. Bibilang ka. Ano pa eh? Bibilang ng 1 to 8 eh. Ganyan. Diba? 1, 2, 3 hanggang 8. Tapos umalis ulit. Tapos na. Yun bang sa 8 segundo na yon eh kaya pang nakawin sa'yo ng pagkakataon yung kapayapaan dala-dala mo? O kaya nga. Di ba? Oo. Di pagbigyan na lang natin. Nakagawa pa tayo ng kabuti. Kaya nga, idalangin natin sa ating Panginoon ng ani na magpadala siya ng mga manggagawa and hopefully tayo ay maging qualified para maging manggagawa. So ngayon sa atin, hindi sinasabi sa atin na oy, maging perfecto ka muna bago ka maging alagad, bago ka maging pastol at manggagawa. Sa atin po, pinagbibigyan ng Diyos. Habang tayo po ay nagkukulang pa, sana makapaghayuma tayo ng ating mga lambat. Unti-unti, matanggal mo yung mga imperfections mo. Ano? Perfecto tayong pinapanganak nung bata tayo. Nung wala pa tayong kamalayan, perfecto yun. Kaya lang, dahil sa ating kapaligiran, influensya ng ating environment, nakukuha natin yung mga impurities na yan. But this time, paano kang babangon? Handa ka bang maging ikaw ay isang alagad o pastol at manggagawa ng ating Panginoon sa Kristo? Kung kaya mo yung hamon na yan, ano? Kung hindi pa kaya, pwede na, ano? Aralin. Aralin. Sinasabi naman eh, yung unti-unting sa pilitang pagbabago. Yes. Unti-unti naman eh. Galing yan kay Tita Puring natin, so kapatid natin sa Santo Niño. Kaya nga, subalikan natin yung ating pong unang part ng gospel. Ang hamon sa atin dito, maraming trabahong pinakita sa atin. Pero ikaw ba ay handa kang maging pastol? Dahil once sa buhay natin, nakita natin yung ating mga sarili na ganoon din, mga nandulupay-pay. Na kumbaga, yung ating pananampalataya, bagamat mahal natin ang Diyos, pero hindi natin alam kung paano mahakbang para makagampan sa Kanya. Kaya naman, idalangin natin na maging qualified tayo bilang isang manggagawa niya. Mahirap man maging manggagawa, mahirap mag-akay, Oo. mahirap maging pastol. Mahirap pag-mission. Oo, pero kapag nakakapag-alay naman tayo ng kabutihan sa Diyos o yung bunga ng ating mga ginagawa, ang gantimpala naman din sa atin ay kaligayahan at kapayapaan ng damdamin. Kaya gustong-gusto mo ulit gumawa no, kahit mahirap. Dahil Amen. naibabalik naman sa atin ng Diyos yun sa pamamagitan ng pagkakaroon ng peace of mind, tsaka yung joy, yung genuine talaga. Naalala ko yan, yung sinabi mo nga nung isang araw yung SLU kasi, siksik, digligat, umaapon na kaligayahan, dulot lang, ginampan ng kabutihan sa Diyos. Ngayon, ang sabi mo nga, si Father Edwin Belay, meron tayong narinig sa kanya. BLU naman. BLU naman. Ano yung BLU? Bubos. Lubos? Lubos at bubos. Ayun. So, ibig sabihin pala, sa pagiging ikaw ay isang manggagawa, ubusin natin yung ating mga sarili sa paggampan sa kanyang kabutihan. Kasi alam niyo, may mga gospels tayong tatamaan, na ang sinasabi, ang sino mang mag-alaga ng buhay niya at magmahal sa sariling buhay ay mawawalan nito. Alin yun? Yung sinasabi natin kanina, siksik, biligat, umaapon na kaligayahan. May sabi nga natin dito, kahit maghanap ka sa Mercury Drug, ano ba ang sikat sa buong mundo? Sa Watson, ayan. Sa Watson, maghanap ka dyan ng reseta. South Star Drug. Wala silang mga reseta dyan na kapayapaan na siksik, biligat, umaapaw. Saan mo makikita yon? Dito po, nasa reseta ni Jesus. Okay, so ngayon, dadako tayo. Sana nakuha po ninyo yung first part ng ating talakay. So siguro, pwede ba natin itong ikat muna natin? Oo. Kasi mahaba-haba na rin naman. Yung sa next segment naman yung chapter 10. Yung chapter 10. And hintayin po ninyo yung ating idudugtong dito kasi medyo mahaba na rin naman. Baka masyado kayo may patcho at ngayon, imbis na matuto kayo, wala kayong matutunan sa amin. So muli, sa pagtatalakay natin, dito muna tayo mag-focus.
Ang hamon sa atin ng ating gospel ay, handa ka ba na kagaya mo man, dati kang nanlulupaypay sa iyong spiritual na aspeto, handa ka ba na magpabangon ng iba? Handa ka bang maging pastol? Alam po ninyo, meron tayong gospel na sinasabi, ang mabuting pastol. Oo. Eh, yung bang mabuting pastol, ate, ano ba ang pwede natin idagdag dyan? Ang mabuting pastol ay dapat ikaw yung maging model eh. Mhm. Ikaw yung dapat makitaan o masalamin sa iyo ang mga characteristics ni Jesus. Amen. Kasi dahil siya ang mabuting pastol, di ba? Wala nang iba. O, kaya Wala nga nang kung siya naman ang susundan natin, ay dapat maging mabuting pastol din tayo sa ating mga inaakay. Yes, and sa naalala ko, ang mabuting pastol, handa pong itaya ang kanyang buhay laban sa mga tulisan at magnanakaw. Eh ngayon, Ate Jing, kung dati ang ninanakaw nila ay mga tupa, Eh ngayon, ano ba ang natin ngayon? ngayon ang ninanako nila kapayapaan sa atin. Mm. Ganun yun. Mm. Kumaga parang ganito. Dumaan sa harap mo, lulis na lulis sa ating tinga. Dumaan sa harap ng kapitbahay mong pinabibisitan mo. What a beautiful morning. Monday morning. Hello, sunshine. Tapos paglingon mo sa bintana, nakita mo yung kinabibisitan mo. Diyos ko naman. Lunis na lunis. Oo. Di ba? Lunis yun. So, ano ninakaw sa atin nun? Kapayapaan. Kasi hinayaan mo. Hinayaan mo. Kasi pa pwede namang hindi mo ipanakaw ang kapayapaan mo. Eh, paano yung kinamartisan, kinabukasan? Another day na naman. Ito Oh, naman siya. Tuesday, another day. Good morning, sunshine. Tapos takita mo siya ulit. Tapos Ano ba nagalit ka yun? na Diyos naman. ko. Nabisit Martes ka na naman. Martes. Alam mo, Ate Ching, sa palagay ko, kahit naman abutin ka ng linggo, ano? Kung ikaw, kasi ito yun eh. Sino ba ang may hawak ng susi sa puso natin? Eh, ikaw din naman, di ba? Mhm. At ngayon, yung Nasa sa'yo papasok, yun eh. yung papasok sa puso natin, kontrolado natin. Oo. Yung galit, yung inis, ano? So pag pinapasok mo, ang may kasalanan, ba't ka naging malungkot? At Ikaw bakit din. ka nagagalit? Ikaw Yes. din. Pinapasok mo kasi yung galit sa puso. Yes. And ngayon, paano mo patutunayan na ikaw ay pastol? Kung gano'n yung naging ituran mo. Ano? Huwag mong papasukin ang Huwag mong masamang papasukin. kaisipan. So ito nga ang lagi nating biro sa ating Santo Niño Bible Study Group. Yun bang mag-aaya ka, mang-hold up tayo bukas ng alas 3 ng umaga. Ngayon, yung kalahati sumama. Yung kalahati hindi. Kasama ako dun sa hindi. Sa hindi, di kami na lang. Sige. Bakit? Kasi nga sabi natin, yun pong kasamaan, tayo po ang nagko-control dyan. Kung makakapasok o hindi. Pero ang kabutihan, hindi natin kayang pigilan sa pagpasok sa ating mga puso. Tama. So, Si Jesus ano yun? nakakapasok sa ating puso kahit na hindi natin gusto, di ba? Paano yun? Halimbawa, nakatanaw ako ng gumagawa ng kabutihan. Di ba sabi nga natin, si Jesus, kabutihan. Mhm. Nananahimik akong ganyan, nakaupo ako sa labas. Mhm. Tapos meron akong nakitang tao na tumulong doon sa matanda na magbuhat ng mga gamit niya kasi nabibigatan na siya. Okay. So merong tumakbong tao para So, sa maglolo. Ang senaryo natin, may nakita kang matanda na kumaga siguro galing sa grocery o Oo. palengke, Na meron nahihirapan magbuhat. meron niya tumakbo para tumulong sa kanya. Oo. O tapos, Alam mo, nakikita ko pa lang, natutuwa na ako. mm, Oo. Kinasisiya ko na yon. Hindi pa ako yung gumawa. Much more kung ako. yun. Di ba? Kasi kabutihan yung nakita ko na yun. Meron pa ng kapwa na tumutulong kahit na pala hindi mo kakilala. Dun pa lang pala sa simple na yun, magbibigay na pala ng ngiti sa Oo iyo. naman. Oo, natutuwa ako pag may mga nakikita akong nagtutulungan. So tama, hindi ka mukha ng kasamaan, nasa sayo kung papapasukin mo. Ito yung kabutihan, pagka ngayon pumasok sa'yo, hindi mo kayang pigilin. Tama. Oo. Di naalala ko tuloy yun. Tumatapos yung kamatayan ni Jesus nung muli siya nabuhay. Kinalingkuhan yun ng gabing yun, Sabing gano'n, si Jesus ay nakapasok sa mga pinto na kapinit ng mga alagad. So yun pala yun. Nakapasok sa puso. Nakapasok ng sa mga puso. alagad. Kasi po, ang alam niyo sa panahon ngayon, ang pinapasok po ni Jesus ay walang iba kundi puso natin. So ngayon, ito, may naisip tulang kong aral. Pero sa susunod na ito, yun pong tandaan natin yung pinapaliwanag natin paano nakakapasok sa puso mo si Jesus. So ang clue nito ay yung sa Ama namin. So watch out. Yung pong ating susunod na gospel. Tutuloy natin ito. Baka sakaling maibigay natin yung paliwanag na kaunti ng Ama namin. So yun po. Siguro, i-end na natin dito. So Okay. muli. Again, this is your Kuya Fred. And Ate Jing, And this is Bible Talks
Food for the soul. Bye-bye!